Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po sa FBK Tuesday. Ang atin pong pag-aralan ngayon ay mula sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 11. Ang pamagat ng ating pag-aaral ay makasalanan pero itinuring matuwid. Yan, bago tayo pumunta sa ating talata, meron ako mga katanungan. Kayo ba ay naniniwala na ang kasalanan ay may kanya-kanyang timbang o bigat? Ibig sabihin, magkaiba ba ang bigat ng iba't ibang kasalanan? O sa tingin nyo ba pare-pareho lang ang parusa kapag nagkasala tayo? Natin kung ano ang sinasabi ng ating baling talata mula sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 11. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Tinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, malinaw dito sa ating talata na ang makasalanan ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos. At malinaw din na lahat ng kasalanan ay pareho ang parusa. Walang pupunta sa langit, lahat ay pupunta sa impyerno. Sabi pa nga ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma, chapter 3, verse 23, na lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya malinaw, lahat na nagkakasala ay hindi pupunta sa langit. Wala ho tayong pakialam kung ang inyong pagkasala ay pagsisinungaling, pagnanakaw, papangalunya, o kahit yung magalit. Dahil sabi ng Panginoon, pag nagalit ka, iyon ay kasalanan din. Lahat po yan ay may parusa. At pare-pareho ang parusa. Mabuti na lang na meron tayong lusot. Balikan natin ang ating talata. Nain muli natin ang unang Korinto, chapter 6, verse 11. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuri na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. O ano? Di ba ang sarap maramdaman at malaman na dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tayo ay pinatawad niya. Binigay niya sa atin ang kanyang anak para mamatay sa krus at maging kapatawaran ng ating kasalanan. So kahit ano po ang ating mga kasalanan, kung tayo po ay lumapit sa Diyos, hiningi ng patawad, tanggapin ang kanyang regalo na libre ng kapatawaran, tayo ay pupunta sa langit. Kaya ano ang mga aral na pwede nating pulutin sa ating pag-aaral ngayon? Una sa lahat, tayo ay makasalanan, dapat nating humingi ng patawad. Isa pong napakalinaw na aral sa atin ay yung tanggapin natin na kailangan natin si Kristo. Marami po sa atin dito ay sinasabi nila makasalanan sila, pero hindi sila humihingi ng kapatawaran. So ang tanong,
tunay ba nilang tinanggap si Kristo kung tuloy-tuloy pa rin sila nagkakasala at hindi nagbabago ang kanilang buhay kahit sinasabi nila na naniniwala sila. Una sa lahat, tayo ay makasalanan, dapat nating humingi ng patawad. Isa pong napakalinaw na aral sa atin ay yung tanggapin natin na kailangan natin si Kristo. Marami po sa atin dito ay sinasabi nila makasalanan sila, pero hindi sila humihingi ng kapatawaran. So ang tanong, tunay ba nilang tinanggap si Kristo kung tuloy-tuloy pa rin sila nagkakasala at hindi nagbabago ang kanilang buhay kahit sinasabi nila na naniniwala sila? Ano pang isang aral natin? Na kahit tayo ay makasalanan, binigyan po tayo ng solusyon, ng kapatawaran. Maliligtas tayo kung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon. At ito'y dapat magbibigay sa atin ng kasiyahan. Dahil alam natin na kahit gaano kalaki o gaano karami ang ating kasalanan, kung tunay natin tinanggap si Jesus, lahat po yun ipatatawaran ng Diyos. Ang importante po dito is, tunay ba ang pagtanggap natin kay Jesus? May pagbabago ba sa ating buhay? Talaga ba natin ginahangad na pagsilbihan at pagbibigyan ng papuri? Ito po yung aking dasal. Lahat kayo ngayon na nakikinig ay maisip kung anong kailangan gawin para tunay tayo mapapatawad. Magdasal po tayo. Manaming salamat po sa inyong regalo ng inyong anak. Dahil sa kanya, kami po ay napatawad. Baguhin niyo po ang aming puso. Tulungan niyo po kami gumawa ng mabuti, iwasan lahat ng uri ng pagkakasala para kami po ay magkakaroon ng buhay na talagang magbibigay ng papuri sa inyo. Sa lahat ng bagay po kami nagpapasalamat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.